At kaugnay pa rin po ng Bagyong Bising, makakausap po natin si Assistant Secretary Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, good morning. Okay, sir, saan po ba yung inaasahan tatamaan ng bagyo kung saan nakapaghanda na rin po ang Office of Civil Defense? Oo, nasa Northern Luzon bagyo, no? Specifically sa area ng Tapos, Batanes, and portions of Car, ito yung may maaaring magkaroon ng direct effect. But yung bagyo ay ang direksyon niya ay pa-northward naman, palabas ng Car, ngayong gabi o bukas, ng madaling araw, but papasok ito ulit sa bandang Taiwan na, although Car pa rin siya, but ang challenge lang naman natin dito ay may hinahatak siyang southwest monsoon, no? O yung may dala siyang mga rain clouds na maaaring, yun nga, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan sa mga areas in northern Luzon. So doon po nakatutok ang aming mga advisories, ang aming paghahanda sa tatlong regions, Region 1, Car at saka Region 2. Okay, may mga report na po bang nakarating sa inyo kung saan bahana yung ilang barangay at kailangan na ng tulong mula sa pamahalaan? So far, yung ang response ngayon ay nasa level pa lang ng mga local government units. Yun pa rin pa lang ang nagre-responde. Meron pong mga some areas reported flooding pero minimal pa naman. Hindi pa po kailangan ng augmentation, kumbaga. Kayang-kaya pa po at the level ng local government units yung response po. Okay, may kalakasan po yung hangin, sir. Kamusta po? May mga areas po ba na wala ng linya ng kuryente o linya ng komunikasyon? So far, all communications are okay sa lahat ng mga areas na minomonitor natin. Ang meron lang talang direct effect as of now ay yung pag-suspend ng classes, no? Sa Regions 1 meron, sa Caraga, Car meron. And of course, sa Batanes. So yun lang po. As far as communications, yung kuryente ay tuloy-tuloy pa naman, wala pa rin reported na magkaroon ng aberya. Okay. Well, kung sakaling talagang mas malala pa yung mararanasan ng ating mga kababayan sa Northern Luzon, may mga nakahanda po bang mga evacuation center? Opo. Naka-alerto ng mga usual evacuation centers natin at the LGU level. And of course, yung mga eskwelahan na gagamitin in the event na kailangan ay naabisuhan na natin na ihanda. Kaya nga po, yung iba nag-suspend ng classes para nga po paghandaan itong senaryo na ganito na may evacuation. So nakahanda na po. Yung contingency plans ng ating mga local government units ay kasado na po sa mga areas na binabantayan natin. Okay, meron po bang mga report na nakarating sa inyo kung may mga daanan na o major thoroughfares na hindi na madadaanan dahil sa mga nagbagsakang puno? So far, wala pa po. Wala pong mga major incidents na leading to isolation or displacement ng ating mga kababayan po. Alright, sir. Bilang panghuli po ang inyo pong panawagan sa ating mga kababayan. Opo, ang panawagan namin from the Office of Civil Defense ay continuous lang po na makinig at sumunod sa mga babala, mga abiso at mga instruction na manggaling sa ating mga local authorities at rest assured po na kami sa national government ay nakahandang tumulong at magbigay suporta sa anumang pangangailangan dyan sa mga affected communities po. So makinig po tayo at sumunod. Yan po ang importante ngayong araw po. Alright, sir. Maraming salamat, Assistant Secretary Rafi Alejandro mula sa Office of Civil Defense.